Timbog sa Quezon City ang isang lalaking nagbenta ng sasakyang peke umano ang mga papeles. 4 naman ang huli sa Cavite dahil nagbenta ng nakaw na sasakyan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nang maiabot na ang pera sa target na 25 taong gulang, dinakip siya ng mga tauhan ng HPG NCR sa isang kainan sa Quezon City. Ayon sa HPG, isinumbong siya ng complainant na binentahan daw ng mid-size SUV sa halagang 760,000 pesos sa online marketplace. May kaduda-dudaan niya sa papel ng sasakyan at sa mismong transaksyon. Lahat daw ng papel tulad ng ORCR, peke. Yung suspect ay hindi nakontento sa initial na presyo ng sasakyan at humiling pa siya ng additional fee for transfer fee daw. Naharap sa reklamong staff ang suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Sa General Trias, Cavite, 3 babae at 1 lalaki naman ang na-entrap ng HPG Region 4A. Ang binebenta raw nilang MPV sa isang undercover buyer, ninakaw mula sa isang negosyante saka tinangkang ibenta ng bagsak presyo. Inireklamo na ng paglabag sa anti-fencing law ang 4 na wala pang pahayag. Paalala ng HPG sa mga bibili ng sasakyan, lalo ang pre-owned. Makipag-ugnayan muna kayo siguro sa pinakamalapit na impila ng highway patrol para ma-find out natin kung itong mga sasakyan na inyong bibili, lalo na bibili kayo ng second-hand sasakyan, ay ma-check natin kung mayroong naka-alarma ito. At ma-check din natin kung yung mga papilis nito ay tunay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Muling nagpakilig ng Philo Engines ang K-pop boy group na ENHYPEN. They definitely brought the heat back sa kanilang destined fun meet kagabi. Kaya no doubt na napuno ng hiyawan at kilig ang The Big Dome. Pinerform din nila ang kanilang hit songs. Turning 49 years this year ang longest-running public service program ng GMA na Kapwa Ko, Mahal Ko. Para i-celebrate ang milestone, magkakaroon sila ng special episode this December. Magkakaroon din ng event na may performances pa from our Kapuso stars. Isang patay sa karambola ng 6 na sasakyan sa bahagi ng Skyway at Grade Southbound sa Parañaque. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang isang wing van at dahil dito, sunod-sunod nang nagsalpukan ang 5 pang sasakyan, kabilang ang isang pick-up na may isang sakay na namatay. Git ng driver ng pick-up, nakapreno siya agad. Nagpapagaling na mga damay na salpukan at patuloy ang investigasyon. Bukas na sa publiko ang pinakabagong sangay ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Matatagpuan yan sa Davao City na ang disenyo hango sa kanilang durian. Kuya Kim, ano na? Nangangamoy Pasko na sa Davao City at ang Pambansang Museo ng Pilipinas. May pa-early Christmas gift ang National Museum of the Philippines, Davao. Sa labas pa lang ng 6 na palapag na museo, mamamangha ka sa disenyo nito na hango sa tinuturing na King of Fruits na sagana sa Davao, ang durian. It is a state-of-the-art design by our city architect. Pag makita na yung building, talagang tatak Davao siya. Sa loob naman, may iba't ibang exhibit na pinamalas ang yaman ng kultura, kasaysayan at kalikasan ng Mindanao. It houses different kind of exhibitions, natural history, culture, and historical artifacts, one of Mindanao's priceless treasures, the artistry of indigenous textiles, and the masterpieces of some of the Davao's national artists. At ang good news, libre mamasyal dito. Our museum is open for the public from Tuesdays to Sundays from 9 a.m. to 5 p.m. Hindi na lang ngayon ang prutas ang iconic na durian sa Davao, pati na ang kanilang bagong museum. Kuya Kim, bakit nga ba maraming tinik ang durian? Kuya Kim, ano na? Ang durian
durian na babalot ng napakaraming matitikas na tusok-tusok o tinik. Ito nagsisilbi nilang proteksyon mula sa mga hayop na nais kainin ng laman nito. Kilala din ang prutas dahil sa napakatapang nitong amoy. Yan naman ay dahil sa volatile sulfur compounds na taglay nito. Gayunman, hindi may kakaila na isa ito sa pinakamalinamnam at pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang durian native sa Southeast Asia. At alam niyo ba sa Singapore, meron silang landmark na tila hango rin daw sa iconic na prutas? Ang Esplanade Keppers on the Bay. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Muling binuksan ang taunang Arts and Food Festival sa Maginhawa Street sa Quezon City. At silipin po natin yan sa Pagtutok Live ni Darlene Tay. Darlene? Piyadag sana yung mga kapuso natin na pumupunta dito sa Maginhawa para mag-food trip, mamasyal at mamili. Sumubok ng new hobbies, magpabudol sa shopping at kumain hanggat gusto mo. Ilan yan sa na-enjoy ng pumasyal ngayong araw sa taunang Maginhawa Arts and Food Festival sa Quezon City. Actually, it's a very good playground for, I think, startups. It's very nice. Just kind of walk around, just chill, then get some food. The main goal really is to showcase the small businesses. Kasi here in Maginhawa, merong ordinance din na bawal ang big brands. Kung gustong mag-try ng new hobby, pwedeng subukan ng pottery. It's really important na we have this kind of activity or like craft here, especially in Manila. Kung mahirapan ka sa pottery at hindi na maipinta ang iyong mukha, worry not. Kayang-kaya ka namang iguhit ni Albert. Gumagawa ako ng life portrait, so usually sit down lang siya, kwentuhan tayo, drawing kita in a few minutes, tapos na. Pag nagutom naman sa kaka-shopping at kaka-try ng kung ano-ano, hindi ka mauubusan ng pagpipiliang pagkain. Punta po kayo dito sa Maginhawa, shawarma po! Pwedeng mag-donate ng 5 kilo ng maayos sa damit para magkaroon ng 150 peso voucher na pwedeng ibili ng pagkain. May pinamimigay na libreng mga buto ng kalabasa, pechay, kangkong at marami pang ibang gulay. Mga kapuso, ngayong araw lang po ito hanggang hating gabi naman mamaya, kaya pwede pa po kayong humabol. Tara na rito at hintayin ko kayo Pia. O kaya hintayin na lang namin pasalubong mo, Darlene. Pasalubungan mo kami, ha? Maraming salamat sa iyo, Darlene Kay. At mahigit 3 dekadang hinintay at gayon, muling nakamit ng Mapua Cardinals ang kampyonato sa NCAA Men's Basketball. At yan ang tinutukan ni Nico Wahe. The wait is over dahil matapos ang 33 taon, muling nagkampiyon sa NCAA Men's Basketball Tournament ang Mapua Cardinals. Tinalo nila ang Benilde Blazers sa Best of 3 Finals ng NCAA Season 100. Ang final score, 94-82. Matagal man daw ang hinintay, marami man daw nilunok na pagkatalo. Lahat daw ng yan ay sulit dahil sa wakas, balik Mapua at balik Intramuros na ang tropeyo ng NCAA Basketball Tournament. Dumikit bahagya sa third quarter ang Benilde pero nagpakawala ng sunod-sunod na 3 ang Cardinals. Pinangunahan ni Mark Cuenco ang opensa ng Mapua na umiskor ng 18 points. Emosyonal si Mapua head coach Randy Alcantara na kabilang sa players noong 1991 na huling championship ng Cardinals. Grabe, di ko ma-explain kasi as a player and as a coach, sa maraming try, nakuha din namin champion na to para sa Mapua. Si Clint Escamis ang tinanghal na Finals MVP. I wanted this so bad. Para sa kanila, sa mga pamilya namin, sa mga pangarap namin, para sa lahat ng mga tao dito, sa lahat ng sumusuporta sa amin. I'm speechless, but I would like to thank all the supporters. This would not have happened without their full support. We're about to celebrate our 100th year founding anniversary. So this win is very fitting for our celebration. All praise naman si Blazers head coach Charles True sa ipinakita ng Mapua laban sa CSB. Tough loss. Give credit to Mapua. They played well and they deserve to be the champions. It was a very good game. No, we saw the journey of both teams and we'd like to congratulate Mapua. It has been a journey for them. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Excited na ang Kapuso Stars para sa Christmas, lalo na siyempre sa handa sa Noche Buena. Narito ang aking chika.
This year, White Christmas ang peg ni Widows War star Bea Alonso kasama ang kanyang pamilya. We're also spending Christmas in Andorra. First time namin magpapasko sa ibang bansa ng pamilya ko. Ano naman kaya ang kinaka-excite na podcast Your Honor hosts Buboy Villar at Tuesday Vargas? Complete the family. Masarap yung food, humba. Yung mga spaghetti na iniinit ng 10 beses. Same daw si Ai de las Alas na excited nang ihanda ang kanyang favorite food sa Noche Buena. Sopas na chicken. Kasi yun lang yung favorite food ko. Bago humabol sa Christmas rush, touchdown Japan sina Pulang Araw stars Dennis Trillo at David Dicauco para maghatid ng saya sa Global Pinoys sa Tokyo. Excited na silang makipagkulitan at bigyang karangalan ng kultura ng mga Pilipino sa Philippine Festival 2024 Winter Concert at the Park. Very excited na ngayon. Pupunta ako doon para entertainin yung mga kababayan natin. I think the vision naman in flying to Japan is really give happiness to the Filipinos, to the OFWs, for them to, like have a glimpse of the Philippines.